Sabi rito simulan natin sa Matthew, maikli lang naman yan. Matthew chapter 2, verse 10 hanggang 11. Ayan, so sabi po dito sa Bible, verse 10, siguro simulan po natin sa 9. Sabi rito, pagkatapos pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat na kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatirapa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Then siguro, ilipat natin sa Luke chapter 2, verse, same din, 10 to 11. Pero siguro hanggang doon sa baba para mas makuha natin yung context. Sabi sa 10, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Verse 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. And 13, biglang lumitaw kasama ng mga anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So tayo po yumukot manalangin. Panginoon, salamat Lord sa araw po na to. Salamat o Diyos sa mga awitan, tugtugan namin Panginoon kanina. And dalangin namin Lord na nawa nakapagbigay po kami ng kaluwalhatian, karangalan sa inyong dakilang pangalan. And ngayong araw Lord, magse-celebrate kami ng Christmas bilang part ng aming celebration sa araw po na to. Bilang pag-alaala namin Panginoon sa inyong kapanganakan. Panginoon, dalangin ko na mangusap ka po sa bawat isa. Hindi lang kami, Lord, mataon sa kung ano yung sineselebrate ng mundo ngayon. Hindi lang kami, Lord, mataon sa kung ano po yung gagawin namin mamaya after ng pananambahan. Kundi, Lord, mataon yung puso't isipan ng bawat isa, Lord. Kung bakit nga ba namin sineselebrate? Sino po ba yung sineselebrate namin sa mga panahon na to? At dalangin ko, Lord, katulad ng ipinapanalangin namin sa inyo, O Diyos, hindi po kami magkaroon ng kalungkutan, pagdududa, or ng anumang negative na emotions, Panginoon. Bagkus, Lord, ilagay niyo po sa puso ng bawat isa yung kagalakan, yung kasiyahan, yung kaunawaan, Lord, sa tunay na bakit nga ba namin sineselebrate yung Pasko at bakit kami may Pasko, Panginoon. Lord, dalangin ko, mangusap ka po sa bawat isa na narito, sa baguhan, datihan, even, Lord, sa makikinig nito, sa recording. Dalangin namin, Lord, na kumilos ka po sa buhay nila, sa puso nila, sa isipan nila. Salamat, Panginoon. Ito pang aming dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. So muli po, palakpakan po natin si Lord. Yung palakpak po na masaya. Yan. Ayan. So hindi ko na, may intro pala ako, hindi ko na nilagay intro ko. So tuloy na lang tayo. So, simulan natin dun sa joy. Alam niyo po, pag tingnan niyo yung joy biblically sa Bible, dalawa po yung meaning niya sa Hebrew at sa Greek. Yung isa, kara, yung isa naman, shimha, pero hindi ko na nilagay. Pero isa lang po yung ibig sabihin niyan. Yung joy daw po, pag sinabi natin joy, it is deep gladness. And hindi lang siya basta deep gladness, hindi ka lang basta masaya, pakinext na lang, hindi ka lang basta masaya, kumbaga yung aspect ng kasiyahan, kagalakan na nararamdaman mo, hindi lang physically, spiritually din, yung essence niya. Now, ganito, lagi niyo pong tatandaan, iba po yung happy sa joy. Magkaiba po yung masaya sa nagagalak ka. Lagi niyo pong tatandaan niya, pag pinag-uusapan natin yung about Christmas. Kasi pag binalikan po natin yung passage natin kanina, sinasabi doon ng angels, ng message, ng gospel, sabi doon, nung narinig nila yung mensahe, nakita nila yung baby, si Lord, si Jesus, nakita nila, nagkaroon sila ng malaking kagalakan. Or sa English, they rejoice exceedingly. Mamaya, makikita natin. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na yung pag sinabi nating joy, hindi lang to basta masaya ka. Bakit? Kasi minsan pag happy tayo, kaya ka happy, kaya ka masaya kasi may dahilan bakit ka naging masaya. In fact, pag tingnan niyo po ang joy sa Bible, hindi lang yung meaning, pati yung prinsipyo nun, pati yung example nun, si Paul nung sinulat niya yung Philippians, nasa kulungan siya. Pero yung pinaka-tema po ng buong Filipos, about joy, about kagalakan. So kumbaga, gusto ko pong maintindihan niyo na pag pinag-uusapan natin yung joy, hindi po nito pinag-uusapan kung ano yung
kung bakit ka masaya, ano yung kasiyahan na naroon mo. Hindi po yun. Pinag-uusapan natin po, when it comes to joy, hindi lang physical, mayroon ding spiritual na aspeto. Now, pangalawa, alam ko, nabanggit ko na to dati, pero balikan natin ulit, yung word na Christmas. Yan. Ang word na Christmas, from the word itself, from Christ, tapos Mass. So during early days ng Christianity, ang tawag nila dyan ay Mass of Christ or Christmas. So kumbaga, kailan siya naging Christmas. So imagine niyo po paano po kung walang Pasko, ano po kaya tawag natin sa Pasko? Actually, Tagalog kasi yung Pasko eh. Pero sa English po, Christmas. So imagine niyo na po, ano kaya tawag sa celebration natin kung walang Christmas, ano? Nakaisip na ba kayo? Ako hindi ako makaisip eh. Kasi alam niyo po, pag sinasabi natin yung Christmas, hindi niyo ba na-imagine, bakit pag sinasabi natin Christmas, ang laging kasama si Christ? Bakit hindi na lang, ano ba uso ngayon sa Christmas? Si Santa Claus ano? Ano ba maganda doon? Santa Claus Mass? Parang pangit pakinggan na, Claus Mass, Santa Mass. Hindi, pero gusto ko pong maintindihan niyo, pag pinag-usapan natin yung Christmas, laging nakalagay dyan, yung Mass of Christ. Or sabi rito is ito yung mga lupon ng mga mananampalataya na sumasamba or nakakilala kay Kristo. And pakinext po, sabi dito, technically or scripturally, biblically, wala talaga nakalagay na December 25 yung kapanganakan ni Jesus. So malinaw yon. Kasi sabi ng mga theologians, kaya daw walang ano, kasi during this time, pag binasa niyo po yung Matthew chapter 2, tsaka Luke chapter 2, pag binasa niyo yung accounts nung pinanganak si Jesus, na yung mga shepherd nasa field. So malabo daw na nasa parang sila, nasa ilang sila, tapos nag-shepherd sila ng flock, tapos malamig. Kasi maninigas sila dun sa lamig. Pero sabi naman ng iba, possible yun, kasi bakit daw? Kasi usually sa Middle East, mararamdaman mo pa yung lamig after ng December 25. So usually, mga January na yon or later on January. Now, sabi ng mga historians naman, early Christians celebrate Christmas as early as 2nd century. So may nakita ko minsang post yung isa sa mga modern day na historians natin na dinebunk niya yung sinasabi nila na yung Christmas, yung December 25 ay pagan daw. Kasi alam niyo po, kahit sa Christianity, kahit sa ating po mga Kristiyano, may mga nagse-celebrate, may hindi nagse-celebrate. May naalala ako nun eh. Kaklase ko siya, pero hindi naman siya ibang denomination siya sa Christian. Tapos sabi niya, hindi raw sila nagse-celebrate ng Christmas. Kumbaga, hindi rin sila namamasko, pero gusto niya. Tapos nung pumunta ako minsan sa bahay nila, kumukuti-kuti, tapos may Christmas tree pa sila. Hindi ko lang masabi, akala ko ba di kayo nagse-celebrate ng Christmas? Bakit meron kayo nito? So hindi ko na natanong hanggang ngayon. Pero sana pa nagkataon, matanong ko, bakit akala ko ba di kayo nagse-celebrate ng Christmas? Pero usually, technically, sa atin po, may mga hindi nagse-celebrate, may mga nagse-celebrate. Pero despite nung date, hindi po kasi mahalaga yung date. Ang pinakamahalaga rito, ano ba yung sineselebrate natin? Sino ba yung sineselebrate natin? Di ba kaya nga sabi ko sa inyo kanina, imagine niyo po yung Christmas nang wala si Kristo. Ano po tawag natin? Ako hindi ko ma-imagine talaga. Kanina ko pa iniisip, sabi ko ano kaya pwedeng pang-joke. Kaso ayokong mag-joke muna ngayon eh. Masyado kayong seryoso. Okay, so ito yung pinakatandaan niyo po. When it comes to joy, ang pinag-uusapan natin is tungkol kay Lord. And pagdating sa Christmas, pinag-uusapan pa natin tungkol kay Christ. Naalala niyo po yung sabi ko ng Lord's Supper, lahat po ng buhay natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng naranasan natin, lagi itong nakakonect saan? Doon sa salvation. Lagi itong nakakonect saan? Doon sa pagkakilala natin kay Lord. Lagi itong nakakonect saan? Ano ba yung foundation natin? So kaya napakahalaga po na bakit natin sineselebrate yung Christmas? Bakit po kayo nasa church? Bakit kayo uma-attend? Bakit kayo nagba-Bible study? Bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin para kay Lord? So babalik tayo dun sa ano ba yung pinagsimulan mo? Bakit ka ba nakakilala kay Lord? Paano ka nakakilala kay Lord? Yun po yung pinakamahalaga. Ngayon, halimbawa, magsiselebrate tayo ng Christmas. Minsan nagiging tanong, yung Pasko niyo po ba malamig o mainit? Ano? Mainit o malamig? Minsan mainit, minsan malamig po. Ano po ba yan? Panahon po ba yan? O pakiramdam? Parang hindi ko pala kung sasabi ng mga parents eh. Di ba kasi minsan sinasabi nila, pagka mainit daw yung Pasko, yung ramdam na ramdam mo, excited ka, di ba? Paano naman pag hindi nangyari yung mga bagay na gustong gawin mo? Malamig na yung Pasko mo. Sabi ko sa isang kabataan, di ba malamig yung Pasko? Gusto mo bang maging mainit yung Pasko mo?
Kaso magiging mainit nga lang yung mata ng mga leader sa'yo. Pero gusto ko pong maintindihan nyo, minsan kasi nire-relate natin yung Christmas doon sa nararamdaman natin, sa emotions natin. Halimbawa, may baby loves ka ba? May jowa ka? Siyempre, mainit daw yung Pasko mo. Paano pagka magkaaway kayo ng Christmas? Di malamig na po, ano? Paano po pag, sa mga parents, paano po magkaaway kayo sa Christmas Day? Wala, malamig na po yung Pasko nyo. Galit na po tayo. Pero gusto ko po kasing maintindihan nyo, ganito eh. Ang Christmas ba tungkol sa atin? Diba? Tungkol ba sa inyo, sa nararamdaman nyo? Ang Christmas ba tungkol sa regalo na matatanggap natin? Tungkol ba sa exchange gift? Tungkol ba dun sa handaan? Diba? Kaya minsan maraming malungkot pag Pasko eh. Kasi bakit? Ang dami natin iniisip eh. Lalo na ngayon. Sino pa nakatanggap na ng 13-month pay sa inyo? Wala pa? Yung nagtataas na hiya pa magtaas eh. Di ba? Pag Christmas, ano yun eh, sabi ng iba, wala kaming 13-month kasi international yung client namin, no? Di ba? Social. Diba? Paano po iba? Naghihintay ng bonus. Yung iba, itinataya yung kanilang dignidad. Kasi sasayaw sila sa Christmas party. Yung mga ganun, di ba? Kumbaga, tingnan niyo po, di ba? Gaano kalaki or gaano kalayo na-shift yung paningin natin, yung focus natin dun sa totoong purpose, sa totoong reason ng Christmas. Di ba naiintindihan niyo po, nagigets niyo po? Christmas, ano pa yung Christmas? Ito yung time na maraming nagbabakasyon, maraming nagpapakasal. By the way, congrats sa dalawang bagong kasal natin nung Friday. Yun. So, lahat po ng mata, pinaiyak nila. Yung bride po, nakakaiyak. Yung groom daw po, nakakatawa. Joke lang. Kumbaga, may kita natin, di ba? Tapos, pagka-Christmas, hindi ko po ako personally, nung time na nakakilala ko kay Lord, nag-iba rin yung pananaw ko dun sa Pasko. And I hope, I pray, hindi ko sinasabing wag na tayo mag-Christmas, may Christmas celebration nga tayo eh. Pero hindi matuon yung mga bagay na, hindi matuon yung Pasko natin doon sa mga physical, sa mga material na bagay. Hindi matuon yung bagay natin tungkol doon sa pera, sa handa. Kasi ano ba yung mahalaga pag Pasko? Bakit nga ba tayo may Pasko? Yun yung pag-uusapan pa natin sa umaga na to. Now, yung tanong natin, nasaan ba yung joy in Christmas? Tatapikin mo yung katabi mo na yan. Sabihin mo, nasaan nga ba talaga? Yan. Unang point natin, the joy in Christmas is in Christ, not in us. So sabihin mo na kay Kristo, wala sa atin. Yan. Kumbaga, una po yan, malinaw yan kasi kung wala pong Christmas, kung wala si Christ, wala yung Christmas. Bahala na po kayo mag-isip ko ano po gusto yung tawag sa Christmas pag wala si Christ. Pero isa pong bagay na naiintindihan ko, wala pong Christmas kung wala po si Lord. And ito pa po pinakamaganda. Pag tingnan niyo po kasi sa sa Lucas, tsaka sa Matthew, sila lang po yung dalawang author ng Bible na nagbigay ng genealogy. Alam niyo po yung genealogy, ito po yung listahan ng salinlahi eh. So kaya po pag nagbabasa po kayo ng Bible, alam ko yan po yung isa sa pinaka-iniiwasan natin. Kasi bakit? Sasabihin nito, si Haring David, anak niya si Nathan, si Abinadab, si sunod-sunod. So kumbaga yan po yung pinaka-ayaw nating basahin. Minsan inaantok pa kayo pag binabasa niyo yun, di ba? Okay, ini-skip nyo na lang. Sige, okay na to, basta kabisado ka na yun. Pero gusto ko pong maintindihan nyo, pagdating po sa Bible, yung mga pangalan nila, may kahulugan. May meaning. Kumbaga, merong mahalaga yung pangalan pagdating sa Bible. Now, balik lang tayo dito. Paki-next bro. Pag tinignan niyo po sa Matthew, ito sa Luke muna, makikita niyo po na si Mary, galing siya kay Nathan. So sino yon? Anak siya ni Haring David. Tapos, si Joseph naman, yung legal father or sabi nila dito is physical father, although ang father talaga ni Jesus is God the Father. Pero dito, yung tatay niya sa lupa, nasa lupa pa si Jesus, si Joseph. Saan galing si Joseph? Sa lahi po sa linya ni King Solomon. So kaya si Jesus po, tinawag siyang King of Kings. Bakit? Physically, galing yung lahi niya saan? Sa linya ng mga hari. So kaya malinaw yan. Nung binabasa ko yan, doon ako na-amaze. Ang galing pala, no? Kaya pala dalawa yung genealogy nila. Kasi bakit? Kasi yung isa pala galing kay Nathan, yung isa naman pala galing kay Haring Solomon. So kaya wag niyo pong i-skip yung genealogy, Pero kumbaga, meron pang isa yan, sa Revelation chapter 19 naman, sabi doon, ang tinawag kay Jesus or kay Lord, and po, nakikita yun sa harapan, King of Kings and Lord of Lords.
So kaya siya hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya yung pinakamataas po sa ating lahat. And yan po yung reason. Pagdating po sa mga Israelita, sa culture po nila, sa mga Hudyo, hindi ka pwedeng maging Israelita kung hindi malinaw kung ano yung pinanggalingan mo. So kayo naman po siguro kilala niyo po yung nanay niyo, yung mga magulang niyo, no? Sino po kilala yung mga magulang niyo? Amen. Yung lolo't lola niyo po, kilala niyo po. Yung lolo't lola niyo po sa tuhod. Oo, di nila may nag-amen. Yung lolo't lola niyo po sa talampakan, yung pinakataas-taas pa. Hindi na, no? Pero may kita niyo po sa Bible, napakalinaw po kung saan po nanggaling si Lord. Kaya po yung sinasabi ng iba minsan na si Jesus daw ay illusion lang, or katang-isip lang, or gawa-gawa lang ng mga Kristiyano. Hindi eh. Basahin niyo po yung Bible, basahin niyo po yung history. Sobrang daming facts, archaeology, na may kita niyo na totoo talaga si Jesus. Totoong tao siya na nabuhay 2,000 years ago, pinanganak ka, sabi doon sa Bible, sa passage natin sa Sabsaban, at siya yung namatay sa krus, ipinako, sa 3 araw ay muling nabuhay. At nung nabuhay siya, umakyat sa saan? Sa langit. So totoo po si Lord, hindi po siya gawa-gawa lang ng mga tao, hindi lang din siya gawa-gawa ng mga unang Kristiyano. And kung titignan niyo po, sabi ng isang archaeologist, everyday daw po, araw-araw daw po, even sa panahon natin, marami daw pong nahahanap na archaeology na nagpo-proof na totoo yung Bible. Nakalimutan ko yung sumulat ng Case for Christ. Isa kasi siyang paralegal. And ang goal niya, i-debunk or sabihin na ipatunayan na yung resurrection ni Jesus hindi daw totoo. So anong ginawa niya? So nag-search siya ng mga proof, ng mga evidence. Ang ending, nung huli, sabi niya, wala daw siyang mahanap na proof or evidence na si Jesus ay hindi muling nabuhay. Kasi lahat ng nakita niya nagpapatunay, lahat ng nabasa niya nagpapatunay na si Jesus ay muling nabuhay. And kung napanood niyo po yung movie, yung Case for Christ, panoorin niyo po. Maganda yun. Pero hindi ako nagpo-promote dito. Now, sabi ko kanina, mahalaga po yung mga pangalan ng mga nasa Bible. Alam niyo po ba ibig sabihin ng name na Jesus? Yan. Ibig sabihin po niyan, Savior. Greek word yan. And makikita niyo po yan sa Matthew chapter 1, verse 21. Ano po sabi doon? Pasensya na po kayo sa English ha. She will bear a son, and you shall call his name Jesus. At bakit daw? For he will save his people from their sin. And kinakanta natin yung kanina, di ba? Yung papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Kaya pag narinig niyo po yung pangalan na Jesus, ano po ibig sabihin nun? Savior. Now, pangalawa, yung Christ. Ano ibig sabihin ng Christ? It is a Hebrew word na ibig sabihin ay Messiah, anointed one. And yan po yung inaantay ng mga Israelita. At sabi sa Matthew chapter 1 verse 16, sabi rito, and Jacob, and the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. So kaya dyan po galing yung word na Jesus Christ. Dyan po galing yung pangalan ni Jesus Christ. May isa pang tawag kay Lord during nung nabubuhay siya, Jesus of Nazareth. So isa yon na proof na si Jesus ay hindi lang basta story, nabuhay din siya. Actually, kung hahanapin niyo daw sa Bible, outside ng Bible, yung proof na nabuhay si Lord, sabi ng Babylonian Talmud, pinatunayan doon in Jesus of Nazareth. So kumbaga, binanggit doon na si Jesus ay muling nabuhay. And may mga iba pang mga story sa history na nagpapatunay na si Lord ay nabuhay talaga. So I think sapat na sigurong proof yan para maniwala kayo. Kung ayaw niyong maniwala na totoo talaga si Jesus. Kung ayaw niyo pa, mamaya upuan natin yung mag-one-on-one tayo. Di joke lang. So Christ, ano pa yung isa? Ito pa yung isa pa. Emmanuel. Nasa Matthew chapter 1 verse 23, ano po ibig sabihin yan? God with us. Sa Tagalog, ano daw po yan? Kasama natin ang Diyos. And sabi doon sa verse, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. And alam niyo po, ito po yung pinakamaganda. Yung reference nung Bible verse na yan, alam niyo po kung saan makikita? Kay Isaiah. And si Isaiah, kailan siya nabuhay? More than 400 years nung pinanganak si Jesus. And alam niyo po kung bakit nung time na to, bakit yung mga shepherds, bakit yung mga kings, excited na excited sila doon kay Lord. Kasi alam niyo po, after yung huling-huling book sa Bible, sa Old Testament? Zacarias? Malakias. So, alam niyo po pala. Hindi ko lang kung alam niyo eh. Malakay. Mula nung time ni Malakay, 400 years yung lumipas bago si Jesus.
And ano po nangyari noon? Sa loob ng 400 years na yun, wala pong angels, walang prophets, wala ring miracles na nangyayari. Kasi alam niyo po, pag binasa niyo po yung Old Testament, isa po sa patunay na kasama ng Israel ang Diyos, may mga miracles na nangyayari sa kanila. Nagtatagumpay sila sa digmaan, sinasamahan sila ni Lord. At the same time, meron sila mga prophets. Andiyan yung makikita sina Elijah, sina Elisha. Andiyan si Elijah. May prophet din lang. Si Elijah, si Elisha, sino pa? Sila Nathan. Ayun, yung mga minor prophets, sila Isaiah, Jeremiah. Yun yung mga prophet na yan. After ni Malakay, wala nang next na prophet. So sabi nung mga Hudyo, that time, parang tahimik ata si Lord. Kasi bakit? Wala nang miracles, wala nang prophets. Ano nagagawin natin? Pero hindi nila alam na sa loob ng 400 years na yon, may pinay-prepare pala si Lord na mas maganda. Alam niyo po kung bakit? Pag tingnan niyo po sa history, bakit naging maganda yung pangyayari na yon? That time, ang isa sa pinakasikat na pinakakilalang language, Greek. Yun yung pinaka-main language nila. Kaya yung New Testament na sulat, sila po yung nagsimula ng road. Kaya yung mga daan po nung Asian times matibay. Kasi wala pang DPWH nun. Hindi ko kasi gawa ng Romans yun eh. Kaya matibay yung mga daan nila. And nung time na pinipersecute yung mga Christians, after ni Jesus mag-ascend, nung umalis sa si Lord, umakita siya sa langit, yung mga daanan na yun, mas naging mabilis at accessible yung pag-share ng gospel. So kaya pag binasa niyo po yung sulat ni Paul sa Acts, galing yung mga Christians saan? Sa Jerusalem, nung pinersecute sila doon, punta sila sa Antioch, tapos after nila persecute sa Antioch, lipat sila ng lipat. Kumbaga, may kita ninyo, kaya ang bilis nag-spread ng Christianity that time. So ano pa yung ginamit ng Lord? Yung Judaism. Diba? Kasi naniniwala ang mga Hudyo saan? Sa isang Diyos, kay Yahweh. And di natin alam na doon pala manggagaling si Lord. So kaya akala nila yung 400 years, wala nang ginagawa si Lord. Hindi. In silent, may ginagawa si Lord. And I think this reminder din po sa atin na kahit feeling mo walang ginagawa si Lord sa buhay mo, meron ginagawa si Lord. 400 years nga, tahimik si Lord eh. Paano pa kaya yung buhay natin? Minsan, 1 taon lang, 2 taon lang. Pero i-check natin, baka kasi pinapanganahan tayo ng emotions natin. Diba? Baka malungkot po yung Pasko nyo. Lord, wala na ba? Minsan nga, ito nga yung problema natin, di ba? Kaya wala tayong joy pag Christmas eh. Binigyan ka na ng pamasko. Ano receive natin? Ito lang ba? Kulang pa to. Nahiya ka pa, di ba? Binigyan ka na, naghanap pa rin tayo. Kaya minsan yun yung nakakalungkot sa ating mga tao eh. Ito lang ba yung regalo nyo? Di ba? Parang kulang. Alam niyo po ako personally, sentimental na tao ako. Pag binigyan niyo po ako ng isang bagay, itinatago ko talaga yun. Kaya minsan makita niyo po marami akong gamit na nakalagay doon. Kasi mga ano po yun eh, mga regalo eh. Kaya dalawa lang po yung gamit pag hindi niyo nakita ang ginagamit ko. Nakatago yun o matagal lang sira. Pero usually tinatago ko po kahit bookmark, kahit ballpen. Kaya yung mga ballpen nga na wala ng tinta, hindi ko alam bakit ko tinatabi. Di ba dapat tinatapon na yun? So sorry Lord kasi. Pero yun yung wina-workout ko. Pero gusto ko po maintindihan yun. Di ba? Pag nakakatanggap tayo ng regalo, masaya tayo eh. Ngayong Christmas, tungkol ba saan yung Christmas? Tungkol lang ba sa regalo? Di ba, bumili ka ng bagong damit ngayon. Sa palagay niyo po, ilang laba lang bago makumupas. Tapos nabuhusan pa ng sunrocks. Di ba? Kupas na kagad yung kulay. Di ba? Nawala na yung joy, nagalit na. Bakit? Oh, wala na. Di ba, balik tayo rito. Yung Emmanuel, bakit napakahalaga po ng mga pangalan sa Bible? Kasi meron silang kahulugan na. Kaya po, parents, kung meron magkakaanak po kayo or youth, pangarap nyo magkapamilya, magpangalan po kayo ng may kahulugan na. Wag po yung halimbawa, yung mga bata kasi yun yung pangalan daw, Laila, mga Yolanda. Although, maganda naman yun kasi parang in remembrance sa naan nila na bagyo. Pero yung may kahulugan po, yung may meaning. Kasi alam niyo po kung bakit, yung pangalan po is a declaration po sa inyo. Kaya kung ano po yung pangalan niyo, parang yun po yung declaration sa inyo. Yun nga lang, pagka halimbawa, galing sa Bible yung pangalan, tapos hindi naman Kristiyano, mahirap din. May kaklase ko nung high school, pag nagpapakilala siya, ang pakilala niya lang, yung palayaw niya, nickname.
So nagtataka kami, kasi di ba usually pa nagtatawag ng pangalan, tinatawag yung last name, di ba? Yung apelido. So nagtataka kami, bakit hindi siya actually hindi namin alam na nickname lang yun eh. Minsan may teacher kami, tinawag siya sa buong pangalan. Gulat kami, yung pala pangalan mo. Alam niyo po kung ano pangalan niya? Jesus. Maloko yun. Imagine niyo po paano kung, di ko alam kasi kung nasan siya ngayon eh. Pero paano kung lasinggero siya? Sabi, Jesus, ano ba yan? Uminom ka na naman, lasing ka na naman. Bakit mo pakinggan eh? Di ba? Ano ba? Si Jesus nandun sa sa beer house. Ng babae, di ba? Kaya gusto ko po maintindihan niyo, wag po kayo magpapangalan hangga't maaari ng biblical. Kung hindi naman kayo Christian. Pero maganda rin naman as declaration na lang din. Pero hangga't maaari po, maging maingat po tayo sa pagpapangalan. Ako po, kung hindi niyo po matatanong yung full name ko, Angelo Christian. Kumbaga, nung sinesearch ko yung etymology or yung pinagmulan, yung Angelo from the word angel means messenger of God. Tapos Christian, saan galing? Follower of Christ. So kaya wala talaga akong taka sa pagtawag ni Lord eh. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na, di ko alam, sabi kasi ni Mama, ang nagpangalan doon, ninang ko eh. Nauna nang umuwi sa langit yun. Pero pinakamahalaga po nun, kaya po magpapangalan po kayo, yung may declaration, may meaning, may kahulugan na. Amen po. Pero wag po yung sobrang haba, kasi yung mga bata ngayon, ang haba din ng mga pangalan nila eh. Halimbawa, Christian, Emmanuel, may mga kasunod pa, 3 eh. Alam niyo po, maawa po kayo sa mga anak niyo. Kasi nung time na sinusulat ko yung pangalan ko, sabi ng teacher, get 1/4 sheet of paper. Isulat niyo yung pangalan niyo sa taas. Okay, number 1. Yung mga klase ko, tapos ako, nagsusulat pala ako ng apelido. Kaya po kayo, consider niyo po. Pero pinakamahalaga lang po para sa akin, yung pangalan po is a declaration. Kaya kung ano po yung pangalan niyo, it is a declaration sa inyo ng magulang ninyo. It's either yan yung magiging, di naman kapalaran, yan yung magiging buhay ninyo or diyan kayo tatawagin ni Lord. Naalala niyo po yung si Zechariah, tsaka si Mary, sino po yun? Yung pinsan, si Elizabeth. Nakita niyo po yung pangalan nila. Yung Zacarias, ano ibig sabihin ng Zacarias? God remembers. Tapos si Elizabeth, ano ibig sabihin ng pangalan ni Elizabeth? His oath. So nung naging mag-asawa sila, ano nakalagay doon? God remembers His oath. Ano yung oath na yun? Ano yung promise na yun? Na may promise si Lord na tagapagligtas na darating. So kaya si John the Baptist, nung ipinanganak siya, di ba? 6 months na mas matanda kay Jesus. Pero si Elizabeth tsaka si Mary, magkamag-anak sila, magpinsan sila. Galing sila saan? Sa lahi ni Nathan. Galing din kay King David. And nung time na to, it is a prophecy upon prophecy na na-unfold. Although sabi ng Bible, nung nabuhay si Jesus, 50% pa lang ng prophecy yung nagaganap. And yung the rest, 50%, mangyayari pa saan? Sa end times. Pero pinakamahalaga po ngayon dito, naiintindihan natin, sino ba yung center? Sino ba yung object? Hindi object. Sino ba yung focus? Sino ba yung person ng celebration natin? O sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw. Si Lord. Okay, so point 2, may time ba ako? Baka lumagpas po ako na rito, 1 hour. Okay lang ba sa inyo mga 2 oras tayo? Para pag kumain po kayo mamaya, yung gutom na gutom, yung enjoy na enjoy po yung pagkain. Point 2, saan po yung joy sa Christmas? Nasa giver, wala po sa gift. 30 minutes na lang daw po ako and 1 hour. So, sabi rito, in the giver, not in the gifts. Pag tinignan po natin sa Matthew chapter 2, verse 11, ano po sabi rito? And going into the house, they saw the child with Mary. Tagalog na lang. Sabi rito, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata, inihandog din nila ang kanilang mga dalang ginto, insenso, at mira. So, sino yung tinutukoy dito? Yung 3 hari daw po. May mga umiiling, hindi 3 hari. Ano po sabi ng Bible? Pag binalikan niyo po yung chapter 2 verse 1, paki-flash nga bro. Alam ko next lang yan eh. Sabi yan, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. So wala pong 3 hari eh. Diba sabi nila, ano yun, si Melchor, Gaspar, tsaka si Baltasar.
Hindi ko po alam kung saan galing yung tatlong hari na yun eh. Pero ang malinaw po, sinabi rito ng Bible, wise men. Sa ibang translation, magi or magoy. Sa Tagalog, mga pantas. So hindi po sila tatlong hari. Although siguro, I think tradition, kasi nga daw tatlo yung niregalo nila, di ba? Gold, incense, and myrrh. Kaya daw tatlo daw yung pero walang sinabi. Pero sinabi nito yung mga wise men. Sino itong mga wise men na to? Sabi lang ng mga theologians, galing sila ng Babylonia. And sila yung mga reference nila dun sa time ni Daniel. Kasi may huling prophecy doon na hindi nila ma-interpret eh. And yung prophecy na yon, ang interpretation noon, I think sa Daniel chapter 5, na may darating na hari eh. May darating na king. Yung king na yon, manggagaling sa Jerusalem, sa Bethlehem, sa Bethel, tapos yung hari na yon, ibe-bless yung lahat ng mga bansa. So kaya nung time na to, nung pumunta yung mga wise men kay King Herod, sabi nila, hinahanap nila, saan daw ipinanganak or nasaan yung mga hari ng mga Hudyo. So yun yung background nung time na yan. Kaya pag binasa niyo po yung Matthew, makikita niyo po, na ang tinutukoy pala nila dito is si Lord. And pagdating sa verse 7, pakinext po, sabi dito, then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. So kumbaga yung star. Kaya sabi ng iba, yung mga wise men na to, itong mga magi na to, they are astrologer. Kumbaga sila yung expert pagdating sa alignment ng mga between, sa mga stars. So that time kasi, since galing nga sila ng Babylonia, hindi naman sila Christian. Pero naniniwala sila doon sa prophecy or sa dream ng hari ng Babylonia that time na may darating na hari. And yung hari na yun yung magbe-bless sa kanila. And nung nakita nila si Jesus, nakita niyo po kung ano yung response nila sa verse 11. Sabi ron, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila at sinamba ang bata. At sabi doon, inihandog din nila ang dala nilang ginto, insenso, at mira. Napaisip po ba kayo, bakit yung tatlo na yun yung kanilang niregalo? Pag niregaluhan po ba kayo ng gold, tatanggapin niyo po ba o hindi? Basta 28 karat ba? 28 karat ba? Basta 28 karat na ireregalo sa'yo, no? Para investment mo na. Hindi, di ba? Bakit gold? Bakit incense? Bakit mira? Yung gold po, sa Asian times, napakahalaga po niyan, pangregalo nila sa hari. So, ibig sabihin, tong mga wise men na to, kinikilala nila si Jesus, kahit baby pa nila nakita, bilang isang hari. Pangalawa, bakit incense? Kasi yung incense, ginagamit to saan? Sa temple. Or ginagamit din siya pang regalo, pero yung incense, binibigay siya sa mga priest, sa temple. Kaya yun yung isa sa sa binigay nila kay Lord. Yung mira, ginagamit siya saan? Pagka nag-i-embalsa mo ng patay. So ano yung pinapakita na nag-foreshadow yun ng pagkamatay ni Lord. So doon pa lang, gospel na. Diba? Kaya pinapakita rin yung tatlong office ni Lord, ni Jesus. Ano yun? Siya ay hari, siya ay pari, at siya ay propeta. Kasi bakit? Kasi may kita natin yan eh. Si Jesus guys ay hari, siya ay ating pari sa Hebrews. Siya yung handog, siya yung handog at siya rin yung naghandog para sa ikatubos ng ating mga kasalanan. At the same time, nung namatay siya, ano nangyari po doon? Yung naging katubusan ng ating mga kasalanan. Alam niyo po, kung yun lang yung maintindihan natin sa araw po na to, or kahit sa Christmas, maintindihan po natin, yun lang sapat na yun eh. Kasi bakit alay ko po tanong, bakit namatay si Lord sa krus? Para tubusin yung ating mga kasalanan, di ba? Para bayaran yung pagkakautang natin. Saan? Sa Diyos. Para patawarin yung ating mga kasalanan. Kayo tayo patawarin. Kayo na ba tayo nagkasala? Bakit gagawin ng Lord yun? Alam niyo po minsan ang problema nating mga tao, hindi kasi natin naiintindihan, ano ba talaga yung problema natin? Di ba tanongin mo yung katabi mo na yan, sabi, ano ba talaga problema mo? Di ba? Ano ba problema mo? Pera? May heart problem ka ba? May May family problem ka ba? Alam niyo po ba talaga kung ano ugat ng mga problema natin bilang mga tao? Kasalanan. Di ba? Ba't ka naman problema sa pera? Dahil ba wala kang pera? Hindi eh. Paano kung hindi lang tayo marunong mag-manage ng pera? Bakit ka naman problema sa love life? Baka kasi hindi pa time, di ba? Puro chicks ang inaatupag, di ba? Malamig kasi Pasko ko. Bakit kayo naman problema sa family? Anong reason? Kasi makasalanan. Wala nang ibang reason yung tao bakit ang dami niyang problema. Dahil sa kasalanan, kaya nga dumating si Jesus eh. Sabi daw po, ang kailangan ng isang may sakit, doktor.
gamot. Ang kailangan po ng isang nalulunod, ano kailangan? Lifeguard. O kaya kahit sinong marunong lumangoy. Sino po kailangan ng tao mapupunta sa kapahamakan? Kaya ba nating iligtas yung mga sarili natin? Kaya nyo bang iligtas? Kaya nyo bang humarap sa Diyos? Tapos pagbayaran yung mga kasalanan natin? Yung tanging paraan lang para bayaran natin yung mga kasalanan natin sa harapan ng Diyos is mapunta tayo saan? Sa impyerno. Sorry po, pero yun po yung sinabi ng Bible. Kaya nga yung claim ng Christianity, exclusive yun eh. Diba? Sinabi ng ibang religion, tumanggap, basta maging membro ka namin, maging mabait ka, okay ka na. Sa langit ka pupunta. Pero ano sabi ni Lord? John 14:6, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. Di ba exclusive yan? Kasi bakit? Pag hindi ka kumilala kay Jesus, pag hindi ka tumanggap kay Lord, yung problema mo sa buhay or yung mga kasalanan mo, hindi mawawala yan. Alam niyo po, nung bago akong Kristiyano, ito yung pinakapananaw ko. Or ito yung burden na nilalagay sa akin ni Lord sa buhay ko. Impyerno, parang kasi minsan di ba sasabi nila, parang impyerno daw yung buhay natin sa mundo na to. No? Impyerno na nga yung buhay natin sa mundo na to. Gusto natin, pag namatay pa tayo, saan tayo pupunta? Sa impyerno. Alam niyo po ba kung sino ang hari ng impyerno? Sabi ng iba si Satan, hindi po. Bakit ginawa ang impyerno? Basahin niyo po yung Bible niyo. Ginawa ang impyerno para saan? Kay Satanas at sa kanyang mga kampon. So sino ang hari ng impyerno? Si Lord din. Bakit? Ang impyerno po, doon babayaran ng lahat ng tao yung kanilang mga kasalanan. Yun po yung nakakalungkot. Yun po yung masakit. Yun po yung ayaw tanggapin ng mga tao. Kaya maraming tao ayaw galit sa Bible, ayaw sa mga Kristiyano. Kasi bakit? Kasi pag sinabi natin yung magandang balita sa kanila, response nila? Naalala niyo po ba yung interview minsan ni Joyce Prince kay Will Dasovich? 'Di ba? Tinanong ni Will Dasovich si Joyce Prince. Can a non-believer go to heaven? Pwede ba yung isang di mananampalatay pupunta sa langit? Sabi ni Joyce Prince, hindi eh. Pero yung isang makasalanan, nakapatay ng tao, ng rape, buong buhay niya wala siya ibang ginawang masama, wala siya ibang ginawang mabuti, kundi puro masama, pupunta ba siya sa langit? As long as tinanggap niya si Lord, nanampalataya siya kay Lord. Diba? Sabi niya pa nga nung huli, parang napaka-brutal daw ng Diyos eh. Bakit yung napakabait na tao hindi niya tatanggapin sa langit? Kasi hindi naman yun ang pamantayan ng Diyos eh. Hindi naman yun ang pamantayan para pumasok tayo sa langit eh. Ang pamantayan ng Diyos, tanggapin mo si Kristo. Bakit? Baka humaba ako ng konti. Pero isang reality po, si Lord po yung naging handog para sa atin. Si Lord yung inihandog para sa ating mga kasalanan. Kaya pag humarap po tayo sa Diyos, ang nakikita ng Diyos, hindi ikaw, si Lord. Kasi pag humarap tayo, alam niyo po kung ano ilalabas sa atin, pagdating sa white throne judgment, sa harap ng hukuman ng Diyos, ihaharap lahat ng tao, lahat ng sanilika, tapos doon, ilalabas yung libro ng buhay, aklat ng buhay. Titingnan kung nakalagay yung pangalan mo doon. At ano pa yung isang ilalabas sa libro? Libro ng mga talaan. Ano yung laman nun? Lahat ng bagay na ginawa mo mula nung nabuhay ka. Lahat yun, pagsusulit natin. Kaya po ba naiintindihan nyo gaano kahirap, kalawak, kalaki, kabigat yung kinakaharap natin? Di ba? Timbangin niyo po yung pera ninyo, timbangin niyo po yung material na bagay ninyo doon sa kahalagahan ng bakit natin sineselebrate yung Christmas. Sabi din isang preacher, kunin niyo daw po lahat ng creation. Kumuha kayo ng timbangan, ilagay niyo daw po dito yung lahat ng creation, tapos dito si Lord. Si Lord yung pinakamatimbang sa kanilang lahat. Kaya si Lord lang yung tanging kaya magtubos sa ating mga kasalanan. Minsan nakakalimutan to ng mga Kristiyano, lalo na pag Pasko. Minsan nakatuon tayo dun sa regalo, sino yung magbibigay sa akin, ano yung ibibigay sa akin. Di ba? Pag binigyan ka naman, magreklamo ka pa rin. Di ba? Parang ano lang po yan eh. Alam niyo po yung kasabihan na pagka birthday mo, ano sinasabi ng mga tao? Alam niyo to, huwag kang magbabago. Pagka bagong taon na nasabihin sa'yo, magbago ka na. Di ba? Minsan hindi mo maintindihan. Saan ka ba lalagay? O kaya sabihin niyo sa katabi mo, bagong taon na, magbago ka na. Di ba? Minsan ganun eh. Ganun tayo mga tao. Pero gusto ko pong maintindihan niyo, yung message ng Christmas, kung paano to natanggap ng mga tao noon, hindi nagbabago hanggang ngayon. Si Lord at si Lord pa rin yung sineselebrate natin. Hindi si Santa, baka sabihin ng iba, Santa Claus is coming to town. Mahirap yun. Sana si Lord. Sana si Lord yung bumalik. Alam niyo po kung bakit? Kasi di naman matatapos sa lahat. Pero kung bumalik po si Lord o tayong bumalik kay Lord, mas magandang kagalakan po yan eh.
Mas masaya po yun kasi bakit? Lahat ng hirap natin, lahat ng pagod natin, lahat ng luha natin, nasabi ng Bible, papawiin niya. Now, ano ba yung mga regalo na natanggap natin kay Lord? John chapter 3 verse 16, alam niyo na po ito, pabilisan lang. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Next, ano sabi doon? 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Tingnan niyo po sabi ng Bible tayo umiibig dahil sino ang unang umibig sa atin? Si Lord. Next, Romans chapter 5 verse 5, and hope does not put us to shame. Di raw tayo pinapahiya nung pag-asa na to. Kasi bakit? Yung pag-ibig ng Diyos, God's love has been poured into our hearts. Ginamit dito ni Pastor Robin ng anniversary natin, di ba? Sabi niya, paano daw? Ibinuhos yung pag-ibig ng Diyos saan? Sa mga puso natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Next, Psalm chapter 30 verse 11. Sabi rito ni King David or nung sumulat, you have turned for me my mourning into dancing. Na-experience nyo na pa buminsan yan? Yung malungkot ka, pero dahil kay Lord, pinasaya ka niya. Sabi doon, you have loosed my sackcloth and clothed me with gladness. Alam niyo po yung sackcloth? Yung sackcloth kasi, sa Old Testament, kapag nasa time ka ng repentance, yung nagsisisi ka, ginagawa nila, nag-aayuno sila. So lahat ng damit nila, hinuhubad nila lahat ng mga gandang damit nila, tapos susuot sila ng sako. Ganun po yung way nila ng pagpapakita na sila yung nag-repent. And sabi ron, you have loosed my sackcloths. Kumbaga, inalis mo yung sako. So, hindi ko kasi alam kung anong sako yung ginagamit nila dito Pero hindi naman siguro yung sako natin, Pero may kita niyo po dito, you have turned my mourning into dancing. You have clothed me with gladness. Next po, Proverbs chapter 17 verse 22. A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. Kaya pag malungkutin po kayo, makikita niyo po yan sa pagmumukha ng isang tao. So, tinan mo yung katabi mo na yan. Malungkot ba yan o masaya? Actually, totoo po yun. Nag-reflect yun. Kung masaya ka, hindi lang basta masayahin kang tawa. Kung masaya ka, sa loob, inwardly, lalabas yun sa labas Yun yung mag-uumapaw sa inyo Although, ginamit ni Lord to sa kasalanan, di ba, kung ano daw yung nasa loob ng puso ng tao, yun yung lumalabas sa kanyang bibig. Same concept, same principle. Kung ano yung nasa loob ng puso mo, yun yung lalabas sa iyong bibig. Kung ungratefulness, kalungkutan, paghahanap, yun ang lalabas sa inyo. Pero sabi rito, a joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. Kaya pag papatay-patay ang katabi mo na yan, tapikin mo na lang. Sabihin mo, may regalo ka mamaya sa akin. Tandaan niyo po yung katabi niyo, may regalo daw sa inyo mamaya. Next, Philippians chapter 4 verse 7. Sabi rito, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds in Christ Jesus. And alam niyo po, ito po yung isa sa pinakamahalaga. Sabi doon, yung kapayapaan daw po ng Diyos na hindi kayang abutin, hindi kayang maunawaan ng isipan natin. Na-experience niyo na po ba minsan yun? Yung naka-experience kayo na kahit punong-puno kayo ng problema, magulo yung paligid niyo, yung kapayapaan na hindi nawawala sa damdamin niyo. Alam niyo po, kung hindi niyo po na-experience ng prayer ko po sa inyo, ma-experience niyo po yun. Kahit dumaan yung Pasko na, di ko naman sasabihin na sana walang handa, pero kung simple lang yung handa ninyo, yung nasa puso mo yung kagalakan, yung kapayapaan. Kasi bakit? Naintindihan mo Sino ba yung sineselebrate natin Naalala ko tuloy yung sa DTI Tama ba DTI yun? Yung 500 pesos lang daw po yung pwede na mag-celebrate ng Pasko, Daming galit na galit, Kasi bakit daw? Although may mga nag-try, Sabi ng iba, pwede naman daw, kaya naman daw na 500 pesos. Pero syempre tayo po, mga Pilipino tayo, di ba? Ayaw natin na 500 pesos lang ihahanda natin. Pero hindi natin masyadong binababa, yung binababa standard. Kasi alam po natin ang Diyos natin nagbe-bless. Amen po. And kayang i-bless ni Lord yung buhay natin. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na bago baguhin ni Lord yung sitwasyon natin, bago baguhin ni Lord yung paano ka nagse-celebrate ng Christmas, ang kailangan baguhin ni Lord yung puso natin. Kasi kahit marami kang handa na lechon, na puro matatamis, kahit bongga pa yung handaan mo sa Pasko o sa bagong taon, kung yung puso naman natin, walang pagpapasalamat kay Lord, hindi kilala si Lord, wala din. Malungkot pa rin yung Pasko natin. Di ba kahit nakatanggap ka na ng 13-month pay na 6 digits, may ganun ba? Wala naman siguro. Diba kahit makatanggap ka, kung hindi ka naman nagpapasalamat kay Lord, wala pa rin. Malungkot pa rin po yung Pasko natin. Kasi bakit?
ang Pasko hindi po tungkol sa atin, tungkol kay Lord. Ang Pasko hindi tungkol sa mga regalo, tungkol sa nagbibigay ng regalo para sa atin. And pinakauli na lang po, the joy in Christmas is not in the reason, not in the season. Nasa dahilan na. Ano ba yung purpose bakit may Pasko? Ano ba yung dahilan bakit tayo may Pasko? Bakit tayo may celebration? Bakit kayo nagse-celebrate ng Pasko? Bakit kayo nagse-celebrate ng Christmas? Para lang ba makitrend? Makiuso? Ano pa? Makisabay? Siguro ito po yung magandang tanong sa inyo eh. Pakinex na lang bro. Ano daw yung magandang balita para sa inyo? What is good news para sa inyo? Siguro kung maintindihan niyo po ano yung good news talaga, bakit may Christmas, doon siguro natin mas ma-appreciate eh. Bakit, ano yung sineselebrate natin ng Pasko? Kasi bakit may good news? Bakit may good news? Kasi may bad news. Yun yung sinabi ko kanina, lahat ng tao mapapahamak. Pero sa kanila, para po sa mga Hudyo, sa mga shepherd that time, ano yung good news na yon? Ano yung great joy na yon? Ano yung bakit nagbigay sa kanila ng great joy? Kasi yung tagapagligtas, yung hari na ipinangako ng Diyos, darating na. Para doon sa mga magi, yung ibinigay ng Diyos, yung darating na yung ipinangako doon sa prophecy, darating na rin. Nakita niyo po, nung dumating si Lord, ang dami nag-celebrate eh. Yung mga angels and yung mga heavenly host. Diba? Even yung mga shepherd. Alam niyo po yung mga shepherd during that time, sila yung mga mabababang klase ng tao. Hindi naman totally sobrang baba. Pero parang ano sila eh, sila yung mga commoners sa time nila. And ang usually, hindi outcast sila sa Jerusalem, sa Israel, kasi lagi silang nasa field, lagi silang nasa ilang. So kaya, ang tingin sa kanila ng mga taga-Jerusalem or ng mga Hudyo, kadalasan ng mga shepherd, mga marurumi or mga makasalanan. Kaya nung nagpakita yung angel sa kanila, natuwa sila kasi bakit? Masaya sila Kasi ito na yung ipinangako tagapagligtas Yung mga magi, masaya sila kasi bakit? Nakita nila, naregaluhan nila yung ipinangako. Ano pa, yung mga angels, nakita nila na yung Panginoon, yung creator ng lahat, yung anak ng Diyos, nasa lupa. Pareala yung kanyang sarili. And sino pa? Si Mary tsaka si Joseph. Diba? Hindi niyo po, I think siguro sa mga parents po ito makaka-relate. Pero diba nung nagkaroon po kayo ng anak, nung pinanganak yung panganay nyo or anak po ninyo, diba yung saya? Pero at the same time, andun din yung takot kasi alam ko magiging ano po kayo parent Pero yung galak, yung saya na ibinigay ni Lord yung mga bagay na yun. Alam niyo po, ang prayer ko lang mula pa kanina umaga tsaka kahapon, sabi ko, Lord, mangusap ka sa amin. Hindi matuon yung isip namin sa mga bagay na meron kami. Meron man or wala sa Pasko, okay lang. Ang mahalaga, naintindihan po nila kung bakit may Christmas. Bongga man o hindi, okay lang din. Kasi bakit? Kasi ang mahalaga po, kilala po natin si Lord. Yun na yung pinakamahalaga And hayaan niyo po akong mag-end sa quotation na to. Sabi dyan, a world without Christmas is a world without Christ. And a world without the good news is a world without joy. Isipin niyo po yan. Walang Pasko kung wala si Kristo. Walang joy, walang saya, walang pag-ibig kung wala yung magandang balita. So mamaya magse-celebrate tayo, pero sana hindi po mawala sa inyo bakit napakahalaga na sineselebrate natin yung Christmas. Hindi, sa akin po personally, hindi mahalaga kung December 25 ba yan o kahit anong araw yan. Basta ang mahalaga, inaalala natin si Lord Actually, maganda nga sana yun kasi buong mundo nagse-celebrate ng Christmas Pero, minsan kasi ang nakatuon na yung iba na. Regalo, si Santa Claus. Sabi nga nila si Santa Claus, pag binalikan niya yung kanyang history si Saint Nicholas, ano daw yung ginagawa niya, nagbibigay siya ng regalo. Diba? Kaya ngayon, ano ang naging focus? Yung regalo, yung gifts, yung outfit, exchange gift, ano pa. Hindi ko po alam kung may naniniwala sa dito sa medyas, sinalagay daw pag Pasko. Sana wala naman, Kumbaga, sana po sapat na sa atin na
na ang pinakanatanggap natin ngayong Pasko, ano po, yung makakilala kayo kay Lord. Maintindihan niyo po yung kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng isip natin, yung kagalakan na despite ng sitwasyon ng buhay ninyo, masaya kayo, hindi masaya, nagagala kayo. Yung pag-ibig na mula kay Lord, na kahit hindi okay yung relationship niya sa paligid niyo, basta okay lang, nakasama niyo si Lord, okay na yun. Hindi ko po kayo tinuturuan maging complacent, pero gusto ko pong maintindihan ninyo yung contentment. Wala nang ibang mas mahalaga sa mundo na ito kundi si Lord. And habang lumalago po kayo sa pananampalataya, habang lumalago kayo sa buhay, at habang tumatanda kayo, mas maintindihan nyo na wala palang ibang bagay na mas mahalaga sa mundo na ito kundi yung makilala at maranasan po ninyo si Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo. And panalangin po natin yung mga narinig po natin sa araw po na to. Lord, salamat po sa oras na to, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa mga biyaya na aming natanggap. Salamat, Panginoon, sa mensahe. Lord, isang bagay lang po inadalakan ko po sa inyo. Nawa po tumimo to sa puso't isipan ng bawat isa. Lord, kung paano niyo po ipinaranas sa amin yung pag-ibig, kung paano niyo po, Lord, ipinaranas yung kapayapaan, yung kagalakan. Lord, pag umapawin niyo po ito sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos, sa mga baguhan, sa mga datihan. Lord, maunawaan namin bakit kami dapat maging masaya sa Pasko. Hindi po dahil, Lord, sa regalo na matatanggap namin. And yes, Lord, masaya kasi makakatanggap kami ng regalo. Pero Lord, maintindihan namin na bago namin matanggap yung mga physical na regalo, meron po kami natanggap na spiritual na mas mahalaga sa lahat, Panginoon. Yun po yung ipinanganak ka, Lord, para matupad yung sinasabi ng kasulatan, para matupad, Panginoon, yung mga nakasaad na sinabi ng mga propeta, para matupad, Lord, para yung buhay namin ngayon, Panginoon, magkaroon kami ng tagapagligtas. Yung kasalanan namin, hindi na namin bayaran, bagkus binayaran niyo na po ito sa krus. Yung buhay, Panginoon, na alam namin magulo, mahirap, pero Lord, yung kapayapaan sa inyo po namin nahanap. Yung kagalakan sa inyo po namin nakikita. Yung pag-ibig, Lord, sa inyo po namin naranasan. And Lord, wala pong pag-ibig na kayang tumapat sa pag-ibig niyo po, O Diyos. Lord, dalangin ko ito po yung maranasan ng bawat isa na narito. Makita namin, Lord, na yung totoong kagalakan sa Pasko, hindi po yung mga material na bagay. Hindi yung pagkain, hindi yung damit, hindi yung celebration, hindi yung pera, Panginoon. Kundi, Lord, makita namin na ikaw po yung pinakamahalaga sa araw, sa panahon na to, Panginoon. Lord, bagamat alam ko po, O Diyos, may mga kahinaan pa rin kami, hindi maaalis sa amin, Lord, yung pagkukumpara, hindi maaalis sa amin, Lord, yung panghihinayang, hindi maaalis sa amin, Lord, yung madadown kami. Pero Lord, sa panahon na dumaranas po at makakaranas yung mga bawat isa na narito, Panginoon, Lord, maranasan po nila, paalala niyo po sa kanila, Panginoon, yung inyong mga salita, na ikaw po yung mahalaga sa Pasko na to, Panginoon, yung kagalakan na mula sa inyo, katulad ng mga shepherds, katulad ng magi's, Panginoon, nung nakita ka nila, Panginoon, gaano kagalakan yung naranasan nila, O Diyos. Gaano kagalakan yung naramdaman nila, Panginoon. Dahil nakita nila, alam nila, Panginoon, na yung buhay na naranasan nila, O Diyos, yung pangako na ibinigay sa kanila, Panginoon, nagkaroon na ng katuparan. Lord, sa bawat isa na narito, ikaw po yung nakakita ng puso namin, Panginoon. Ikaw yung nakakaalam, Lord, ng mga prayers. Ikaw po yung nakakaalam, Lord, ng mga dalangin namin, Panginoon. And Lord, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, we pray, Lord, yung answered prayer sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam namin, Lord, tutugunin niyo po ito, Panginoon, as long as ito po'y ayon sa inyong kalooban. Lord, pagpalain niyo po yung buhay ng bawat isa, yung bawat pamilya, tahanan, bawat anak, bawat magulang. Lord, pagpalain niyo po yung bawat nag-aaral, nagbi-business, Panginoon. Pero Lord, higit sa lahat, hindi lang po yung mga physical na bagay. Even Lord, yung spiritual na aspeto ng buhay namin, Panginoon. Mag-grow kami sa pananampalataya. Mas ma-realize namin, ma-appreciate namin, Panginoon, na wala kaming ibang kailangan sa mundo na to, Panginoon, kundi yung makilala ka, maranasan ka, makapiling ka, Panginoon.
At Lord, maiparanas din po namin sa iba yung pag-ibig na naranasan po namin, O Diyos. Sapagkat alam namin, Lord, nandito niyo po kami tinawag. At dito niyo po, ito po yung pinapagawa niyo po sa amin, O Diyos. Lord, dalangin namin na yung kagalakan, yung pag-ibig, yung kapayapaan na maranasan ng inyong mga anak, madala namin, Lord, sa bawat tahanan, pamilya po ng bawat isa. Lord, kumilos ka po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maghari ka po, O Diyos. Maranasan namin, Lord, yung inyo pong mga salita. Lord, wala na pong ibang sapat sa buhay namin, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw po na to. Salamat sa mensahe, Panginoon. Salamat sa celebration na gagawin namin mamaya, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa inyong grasya. And Lord, pinupulit na salamatan ka po namin sa mga bagay na ito. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, aming Panginoong Isus. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ipinanganak ka, Panginoon, para po sa amin. Ikaw po na aming hari, ikaw po na aming Panginoon, ikaw na aming tagapagligtas, O Diyos. Ikaw na aming kasama sa araw po na to. Salamat, Lord. Salamat, O Diyos. Pinupulit na salamatan ka po namin. Ito pang aming dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Isus. Amen. Amen.